Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Sa mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhain aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid or School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Okay, so siyempre hatid po ito sa inyo ng Department of Agriculture sa pagkikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW at ng mga lokal na mamamalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. At sa pangalawang distrito naman po, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 12 ng hapon. At sa pangatlong distrito, ang DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM naman ang ating kasama tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras po tayo na magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOWA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, Bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Obilyar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang po ay kami taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasasubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre sa mga FB page din po ng ating mga partner radio station dito sa probinsya ng Albay. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Umpisa na po natin ang talakayan na may kaugnayan pa rin sa pagbabago ng klima or climate change. Ito na po yung ating last na tatalakayin na topic po para dito sa ating part ng climate change o pagbabago ng klima. Kaya sama-sama nating pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Abalang-abalang magandang si Binibining Aurora sa walang patumanggang pagkuha ng litrato sa palayan ng kanyang ama. Kailangan daw niyang maibalita kung kailangan na bang mag-abono ng nitroheno sa palayan. Nabasa kasi niya sa PhilRice Facebook page na katakam-takam sa mga peste ang palayang bugbog sa pataba. Ano bang kababalaghan ang ginagawa mo dyan, Aurora? At paano yung pagpindot mo? Dyan pa mismo sa palayan? Ano ba nakain mo, bata ka? Baka naman nagayuma ka na. Ay, eto ba, Aling Ising? Inaalam ko kasi kung kailangan na ba ng palay ng patabang nitroheno. Baka kasi hindi pa. Sayang naman ang pambili. Tsaka, babala sa PhilRice Facebook page ay ang paglalagay ng santambak na pataba ang sanhi ng paghapay ng palay at pag-atake ng peste sa palayan. Gamit ang cellphone? Malalaman kung kailangan ng nitroheno ang palayan? Paano naman nangyari yun? Simple lang, Aling Ising. Pipicturean lang ang dahon ng palay at magbibigay na ng reseta.
rekomendasyon ang Leaf Color Computing o LCC mobile app. Sasabihin kung gutom na si Nitroheno ang palay o busog pa naman. Ang galing yan ah. May bayad ba yan? Naku, baka mahal. Aling Ising, libre po. Walang bayad. Nasaan po ba ang cellphone nyo at nang ma-download ko na po sa gadget nyo? Ida-download ko na rin yung iba pang digital applications na pwedeng gamitin sa pagsasaka. Libre din ba yan? Libre po! As in free for all! Download ko na ang Rice Crop Manager, -1 Element Technique, AgriDoc, Leaf Color Computing, at Binhing Palay apps. Ayos! Digital apps na pang magsasaka, kilalanin. Rice Crop Manager, -1 Element Technique, Leaf Color Computing, AgriDoc at Binhing Palay app. Bukod sa mga babasahin, panonood ng technology videos at pagdalo sa pagsasanay, maaari ring magamit ang cellphone o computer upang makakuha ng mga kaalaman sa pagsasaka. Kabilang sa mga digital app na ginagamit sa pagsasaka ay ang Rice Crop Manager at -1 Element Technique na nagbibigay ng tamang rekomendasyon sa pag-aabono. Leaf Color Computing na ginagamit upang masukat ang antas ng pagkaberde ng dahon ng palay na magsasalamin sa taglay nitong nitroheno, Binhing Palay app kung saan nakalista ang mahigit 200 variety ng palay at mga katangian nila, at AgriDoc app na siyang maaaring gawing talaan ng mga gawain at gastusin sa palayan at magbigay alerto sa mga pangangailangan ng palay base sa aktwal na edad nito. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang digital application tayo ngayong araw. Bukod sa mga babasahin, panonood ng technology videos at pagdalo sa pagsasanay o training, maaaring magamit ang cellphone o computer upang makakalap ng mga kaalaman sa pagsasaka. Tatalakayin natin ang -1 Element Technique app na siyang nagbibigay ng tamang rekomendasyon sa pag-aabono. Makakapanayam natin si Ginoong Aylon Oliver Capistrano, isa sa mga developers ng -1 Element Technique app mula sa PhilRice. Magandang araw po, Sir Aylon. Ay, magandang araw naman po, Mang Fred. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nakikinig po. Usapang pamamahala ng sustansya sa palay tayo ngayong araw. Bago natin pag-usapan po ang -1 Element Technique app, Sir Aylon, ano po ba ang hindi magandang epekto sa palay kung labis o kulang ito sa pataba? Simulan natin sa labis na paglalagay ng abono o pataba. Kapag labis ang nilalagay nating pataba, maaaring nasasayang ang ibang pataba na inilalagay natin sa palay. Dahil depende syempre ito sa antas ng pagkuha ng halaman o ng ating palay ng mga elemento o ng nutrient mula doon sa lupa at sa ating mga abonong inilalagay. Ngayon, kung hindi naman tama ang kombinasyon ng ating NPK na nilalagay sa ating palayan, maaari rin itong magdulot ng imbalancing nutrients sa ating palay na kung saan ito ay pwedeng magresulta na magiging mababa ang ating ani. Ngayon, kapag kulang naman ang ating pataba na ibinibigay sa ating palay, ay syempre, kapag kulang ang pagkain, ibig sabihin, kulang din ang kanya magiging antas ng paglaki. At kaakibat nito ay ang mababang ani na pwede natin makuha mula sa ating palay. Sabi nga po nila, hindi maganda yung sobra at lalong hindi maganda yung kulang na pagkain ng palay. Sir Aylon, pamilyar na po kami sa -1 Element Technique. Ano po ba ang pagkakaiba ng ginagawa po namin noon na -1 Element Technique dito sa -1 Element Technique app? Okay. Yung -1 Element Technique, kung kayo nga po ay familiar na, ay ito yung ating technology na kung saan malalaman natin kung ano yung kakulangan ng ating lupa sa sustansya na kailangan ng palay. Ngayon, yung MOWET app o yung -1 Element Technique app ay ginawa namin isang teknolohiyang ginawa natin upang mag-complement doon sa ating MOWET kit. Anong ibig po sabihin ng complement? Ang ibig po sabihin ito ay makakatulong doon sa ating MOWET kit
upang mas mapaganda pa nito ang rekomendasyon na makukuha natin mula doon sa ating pag-analisa ng sustansya ng lupa gamit ang MOWET kit. Hindi po ba? Ang MOWET kit ay may kasama ng guide sa likod ng kanyang brochure kung saan kapag nakita niyang may kakulangang elemento o sustansya ang ating lupa ay meron siyang kaakibat na guideline o sinusundang procedure para maglagay ng dami ng abono para makorek po yung kakulangan ng ating lupa. Ngayon, ito po kasing guideline na ito ay medyo general kung tutuusin. Hindi po niya sinasabi na kapag kaunti lang ang kakulangan ng ating lupa, ay kaunti lang yung dapat nating ibigay. At hindi rin niya naman po sinasabi na kapag malaki ang pangangailangan ng ating lupa sa sustansya, ay dapat malaki din ang ating o madami din ang abono na dapat nating ilagay. Isa pa rito, kulang po o hindi kulang, nakalimita po sa 4 na tonelada na target yield kapag wet season, 5 tonelada na target yield kapag dry season ang target o yung pinupuntirya ng ating MOWET kit. Ngayon, kung ang palay po na ating gagamitin sa ating bukid ay kayang umani ng mga 7 tonelada, yung nakalagay po na guideline ay maaaring kulang at hindi niya maabot yung potential ng ating variety na ginamit. So malilimitahan siya doon sa 5 tonelada o 4 na tonelada lang na ani ng palay. Ibig sabihin po pala Sir Ailon, kapag gumamit ka ng MOWET app ay kailangan mo pa rin mag-establish ng MOWET setup. Opo, tama po kayo Mang Fred. Kinakailangan po talaga na meron kayong MOWET kit muna bago po ninyo magamit ang MOWET app. Dahil ang resulta po ng ating MOWET kit ay yun po yung magiging impormasyon na gagamitin ng MOWET app upang siya ay makapagbigay ng eksaktong dami ng abono na kailangan yung gamitin upang maabot ninyo yung target yield na sinasabi ng ating MOWET app. Sir Ailon, paano po ba ginagamit ang -1 element technique app o itong MOWET app? Okay. Ang MOWET app po ay kapag ito po ay na-download na ninyo sa inyong mga cellphone, napakadali lang po nitong gamitin. Sasagutan nyo lang po yung mga katanungan na hihingiin ng ating MOWET app mula sa anong variety ang gagamitin ninyo at anong variety yung ginamit ninyo nung nakaraang anihan, gaano karami yung naani, kailan nyo po balak gamitin yung rekomendasyon na ibibigay ng MOWET app, kung ito ba ay para sa tag-araw o para sa tag-ulan, yung sistema po ng pagtatanim, kung ito po ba ay lipat tanim o sabog tanim, at kung inihahalo po natin ang dayami pagkatapos ng ating anihan. Pagkatapos po masagutan yung mga impormasyon na yon, ang susunod pong itanong sa inyo o kailangan yung sagutin ay kung ano po yung mga abono na maaari nyong mabili na malapit sa inyong lugar at kung alam po ninyo ang presyo ng bawat abono na ito. Ngayon, hindi naman po kinakailangan lahat ng abono ay matsikanin or available doon sa inyong lugar. Basta kung ano lang po yung alam ninyong meron doon sa inyong lugar, ay yun lang po ang isasagot ninyo. At panghuli, ang kinakailangan po ay syempre yung resulta ng ating MOWET kit setup. Yung sa MOWET kit setup po, maaari po nating ang ilagay na impormasyon ay ang dami ng suwi o kaya yung timbang ng bawat puno ng palay na ating makukuha mula dun sa ating mga MOWET setup. So yung kada paso po na may tanim na palay na naka-label na complete, minus nitrogen, minus phosphorus, minus potassium, sulfur, zinc at copper, ay titimbangin po natin ang bawat puno na makukuha natin mula sa bawat paso na ito at yun po ang magiging input na impormasyon sa ating MOWET app. Sir Ailon, ito pong MOWET app na ito ay saan po pwedeng mag-download at libre po ba ito? At ano-ano po ang klase ng cellphone na pwede pong maka-download? Okay, ang MOWET app po ay pwede po ninyong ma-download sa Google Play Store. Ito pong MOWET app ay para sa Android system lamang at hindi po pwede ang iOS o yung mga iPhone. Ngayon, ang pinakamababa po na version na tatakbo ang MOWET app o magpa-function ang MOWET app
ay yung Jelly Bean version na tinatawag ng Android. So sa lahat po ng cellphone ay pwedeng, basta ito po ay Android, pwede pong i-download ang Mowet app at ang pinakamababang version po na kinakailangan ay Jelly Bean. So tatakbo po dito ang ating Mowet app. Ngayon kung sa tanong po na ito ba ay may bayad o libre, ang ating Mowet app po ay libre pong mada-download sa ating Google Play Store. Ibig sabihin po pala Sir Ailon, napakarami pa rin palang option ng ating mga kababayan para malaman ang magandang naidudulot ng paggamit nitong Mowet app. Nabanggit po kasi natin na isa rin sa problema sa lugar yung mga inirirekomenda minsan sa Mowet Kit ay wala naman pong available sa lugar, kaya napakainam po pala na kung ano yung available na pataba ay magagamit po dyan sa Mowet app. Sir Ailon, dagdag lang po namin na tanong, ano-ano po ba ang iba pang pwedeng pakinabang sa paggamit ng -1 element technique app? Maliban dun sa pwedeng magrekomenda ang Mowet app ng angkop na dami ng abono na inyong ilalagay sa inyong bukid, sa inyong palay, kasama din doon sa ating Mowet app yung tinatawag natin na yield predictor, na kung saan dito ay pwede mong malaman kung ano yung magiging ani ng inyong bukid kapag ang sinunod mo pa rin na sistema ng pag-aabono ay yung iyong nakagawian. So kunyari, nasanay ka na ang nilalagay mo ay urea lang at walang ibang abono na kang inilalagay sa iyong bukid, kasama yung resulta ng ating Mowet Kit. Magbibigay ngayon ang Mowet app ng estimate na ani mula doon sa impormasyon na ibinigay mo. Yung ito lang yung ginagamit mong pataba, ito yung resulta ng Mowet Kit. So yun po yung isa pang feature na makikita o magagamit natin sa ating Mowet app. Ngayon, ano po ang gamit nito? Ano po ang gamit ng yield predictor? So base doon sa resulta ng yield predictor, nakikita mo na pwede ka palang mag-ani ng ganito karaming tonelada ng palay. Pwede mo itong ikumpara ngayon doon sa target yield na isinet naman noong fertilizer calculation o yung binigay niyang unang rekomendasyon ng Mowet. Ngayon, maibabase mo ngayon dito kung satisfied o ikaw ba ay kontento na doon sa ani na makukuha mo mula doon sa sarili mong sistema ng pag-aabono, o gusto mo pa siyang itaas base doon sa target yield na isinet ng ating fertilizer calculator. So yun po yung gamit ng dalawang feature na yon ng ating Mowet app. Maliban po dito, meron din doon sa Mowet app na video kung paano gamitin ang Mowet Kit, instruction manual, ganun din sa paggamit ng Mowet Kit. Yung bago nating version ng Mowet app ay nilagyan na rin po natin ng link papunta sa Shopee. Para po kung kailangan nyo ng Mowet Kit ay pipindutin nyo lang po ang link na ito at didiretso po ito sa Shopee para maka-order kayo ng Mowet Kit. Yun po. Naku, exciting po pala yung paggamit ng Mowet app kasi ituturo na rin sa iyo kung saan ka pwedeng bumili ng Mowet Kit. Sir Ailon, ito po bang Mowet app ay nangangailangan pa ng internet para gamitin itong Mowet app na ito? Yun po ang maganda rito sa Mowet app. Kailangan nyo lang po ang internet kapag i-download ang ating Mowet app mula sa Google Play Store. Pero kapag ito po ay naka-install na sa inyong mga cellphone, sa inyong mga smartphone, pwedeng-pwede po itong gumana, tumakbo ng walang internet connection. So offline po, magagamit po ninyo ang ating Mowet app. So kahit po kayo ay nandun sa baryo na mahina ang signal o at walang internet connection, pwedeng-pwede nyo pa rin pong gamitin ang Mowet app at makapagbibigay pa rin ito ng rekomendasyon na angkop sa inyong bukid. Ayun, mukhang kayang-kaya na nga po makipagsabayan ng mga magsasakang Pilipino pag ganyan, Sir Ailon. Kasi maaari na tayong gumamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Sir Ailon, baka po may mga dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig tungkol po dito sa Mowet app. Sige po. Ang masasabi ko lang ay inaanyayahan ko po ang ating mga magsasaka na subukan po ang teknolohiyang ito, ang Mowet Kit at ang Mowet app, dahil base po talaga sa
mga pag-aaral, malaki po ang naitutulong ng technologies na ito upang mapaunlad pa natin ang ating ani. Ngayon, ito po ay isang hakbang din upang tayo ay ang ating rice industry o ang ating pagsasaka ay umusad patungo sa tinatawag na natin na digital agriculture. So, yung paggamit po natin ng mga makabagong device na katulad ng cellphone na dati ang gamit lang ay para sa pagtawag, pagpicture. Ngayon po ay ginagamit na rin natin ang mga teknolohiyang ito upang magdala ng teknolohiya sa ating mga magsasaka at upang mapaganda ang kanilang mga ani. Yun po. Salamat po. Ayan, napakarami na naman po kaming natutunan sa ganito pong mga talakayan kasi pati cellphone po ay nagagamit na rin sa pagsasaka. Sana po sa mga susunod pang talakayan, Sir Aylon, ay maimbitahan po uli namin kayo para ma-share po natin sa ating mga kababayan yung mga bagong kaalaman sa pagsasaka. Maraming salamat po, Sir Aylon. Oo naman, Mang Fred. Basta kapag sabihin nyo lang po, tayo po at ang PhilRice ay parating handang makipag-ugnayan sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po. Sa halagang 280 pesos ay mabibili ang formulasyon ng Mowet na siyang kakailanganin mo sa paggamit ng Mowet app. Sa paggamit ng Mowet, nalalaman ng kakulangan na sustansya sa lupa sa loob ng 30 hanggang 45 araw. Ang resulta nito ay nagsasalamin ng pangkalahatang kalagayan ng kahit anong variety na gamit. Matapos isagawa ang Mowet test, malalaman ng eksaktong dami ng ipapataba ayon sa yugto ng palay at panahon ng pagpapataba sa tulong ng paggamit naman ng Mowet app. Ang Mowet app naman ang siyang magtutuos o magkukompute ng pataba na iyong ilalagay. Hihingin ng Mowet app ang mga impormasyon tungkol sa variety na ginamit sa nakalipas na anihan at gagamitin sa darating na taniman, dami ng inani, schedule ng taniman at paraan ng pagtatanim, lipat tanim ba o direct seeding. Importante din na isama ang pangalan, lokasyon at cellphone number na ginagamit ng magsasaka. Base sa nakalipas na pagsusuri, kaya ng Mowet app na pataasin ang ani ng 1 hanggang 2 tonelada kada ektarya mula sa karaniwang ani ng magsasaka. Sa paggamit ng Mowet app, kaya nitong sagarin ang potensyal na ani at kwentahin ang tamang dami at panahon na paglalagay ng abono base sa antas level ng kakulangan ng pataba sa lupa. Palay Tanong. Tama o mali? Sa paggamit ng Rice Crop Manager app, nalalaman ang mga katangian ng isang variety ng palay. Sagot? Mali! Sa binhing palay app, malalaman ang mga katangian ng isang variety. Kabilang sa mga katangiang ito ang potensyal na kayang anihin, reaksyon ng palay sa sakit at peste, angkop na kapaligirang pagtataniman, kabuang porsyento ng nagiling na bigas o milling recovery at kung ang kanin ay malambot o matigas. Palay Kaalaman. Sulitin ang mga digital applications na pwedeng magamit sa pagsasaka. Ang mga ito ay libre at madaling gamitin. Bagamat nasalanta ng bagyo ang pananim ni Alejandro at Conchita, ay nagpapasalamat pa rin sila na ligtas silang mag-asawa. Nakakapanlambot ang inabot ng kanilang palayan. Pero laking pasalamat ni Mang Alejandro na naipasiguro niya sa Philippine Crop Insurance Corporation ang kanyang bukid. Mabuti na lamang at nakinig si Alejandro kay Conchita. Alejandro, ikuha mo na ng crop insurance ang palayan natin. Iba na ang sigurado. Naku naman, Conchita. Hindi uso yung insurance dito sa baryo natin. Yung iba nga kahit life insurance ayaw kumuha.
Abala lang yan. Sangkatutak ang aasikasuhing papeles tapos hindi mo naman mapapakinabangan kung walang kalamidad na dumating. Sayang ang oras. Ano ka ba naman, may one and only asawa ko? Hindi lang oras ang masasayang kapag sinalanta ng kalamidad ng palayan mo. Kapag biktima tayo ng matinding bagyo, tuyot o mapanirang peste, sayang ang pagod mo sa pag-aalaga ng palay. Isipin mo na lang ang pagod natin sa pagtatanim, paglalagay ng abono at pagpapatubig. Pati pagdadamo. Sayang ang palay kapag tuluyang hindi na mapapakinabangan. Bukod sa isa pang sayang. Ano ang isa pang sayang, madam? Sayang ang walis tambo natin na tatama sa'yo at magkakaluray-luray kapag hindi ka kumuha ng crop insurance at hindi tayo sinanto ng kalamidad. I am warning you. Naku naman asawa ko, kukuha naman talaga ako ng crop insurance. Aba, sayang ang walis tambo natin. Bagong-bago pa man din yun. Magmadali ka at pumunta ka na sa opisina ng Philippine Crop Insurance. Magsasubmit ka lang naman ng application form kasi rehistrado na tayo sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Maliwanag? Maliwanag, madam. Pero teka, 2 linggo na tayo nakatanim eh. Pwede pa kayang mag-apply ng crop insurance? Pwede pa, Alejandro. Hanggang 30 araw mula pagkatanim ang palugit sa pag-a-apply ng insurance. Basta kumpleto ang mga requirements at walang mga kalamidad o pagkasirang nangyari agad. Alis na ako, madam, asawa ko. Mag-a-apply na ako ng crop insurance. Sayang ang puhunan at pagod natin sa pag-aalaga ng palay kung walang mapapakinabangan. Lalong-lalo nang sayang ang walis tambo natin. Export quality yun. Goodbye asawa ko, mamamalengke na rin ako pagkakuha ko ng crop insurance. Mag-relax ka na lang muna dyan nang lumamig yung ulo mo. Huwag magsapalaran, bagkus ay mag-crop insurance. Hindi man mapipigilan ng mga pangyayari ng kalikasan tulad ng matinding baha, bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, tuyot o di kaya lubang pamiminsala ng peste at sakit sa palayan, may paraan pa rin upang masiguro na hindi tuluyang malulugi at mawawala ng palit-puhunan ng mga magsasaka. Bukod sa tamang pag-aalaga at pagpapabuti ng mga magsasaka sa mga gawain sa palayan, ang gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation ay nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka sa bisa ng insurance laban sa pagkalugi sa ninang natural na kalamidad, mga peste at sakit ng halaman. Hinihikayat ang mga magsasaka na magpasiguro tuwing panahon ng sakahan. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung paano magpasiguro ng pananim. Sa Philippine Crop Insurance Corporation, alam niyo ba na maaari kayong makaklaim ng hanggang 41,000 pesos sa inyong ordinaryong tanim na inbred at hanggang 50,000 pesos naman kung inbred seed production. Depende sa laki ng pinsala. Maaari ding ipasiguro ang hybrid na palay. Nasa hanggang 50,000 pesos ang posibleng makuha kung commercial production at 65,000 pesos naman kung seed production. Kaya naman wala talagang talo kapag nakasiguro ang pananim. Kaya tayo na, alamin na natin ang proseso at kung paano mag-claim ng insurance. Nasa kabilang linya ang manager ng Philippine Crop Insurance sa Region 3, si Miss Melba Manalo. Magandang araw po, Ma'am Melba. Sino-sino po ang mga kwalipikadong maka-avail ng rice crop insurance at ano-ano po ba ang mga coverage ng insurance? Okay. So sa una pong katanungan, ang maaari pong maka-avail ng rice crop insurance ay ang mga sumusunod. Lehitimong magsasaka na nakatala sa RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture, mga magsasakang miyembro ng Irrigators Associations na naghihiram man o ng puhunan o may sariling puhunan, mga magsasakang miyembro ng mga kooperatiba na nanghihiram ng puhunan o may sariling puhunan, mga magsasakang nanghihiram ng puhunan sa mga lending institutions like Land Bank, DBP, rural banks at mga non-governmental organizations. Mga availees ng DA programs like the SURE program or Survival Recovery Assistance Program, the
Production Loan Easy Access Program, yung PUNLA, the Hybridization Program, the CAP-PBD or the Credit Assistance Program for Program Beneficiaries Development, Sikat Saka Borrowers, mga Farm, Fishery, Machinery, Equipment and Facilities Loan Program, yung programa ng e-Arise at saka RCEP. At ang mga individual na nais magpasiguro o mga magsasakang may sariling puhunan. Ang coverage ng siguro ay natural na kalamidad gaya ng bagyo, baha, tuyot, pagputok ng bulkan, lindol at mga sakit at peste ng palay. At sa mga nais magpasiguro, magkano po ba ang magpa-insure? Ano-ano po ba ang mga requirements? At saan po sila makikipag-ugnayan? Ang PCIC po ay may tinatawag na variable premium rate o magkakaibang prima o halaga ng siguro sa bawat rehiyon. Kasi po ito ay resulta ng pag-aaral ng 20 years ng rainfall at saka ng mga damage rate sa mga rehiyon. Kaya magkakaiba po ang aming prima o tinatawag na presyo para sa pagpapasiguro. Kami rin po ay may sinusundang dalawang panahon. Una, yung panahon ng tag-araw at panahon ng tag-ulan. Sa Region 3 po, kung saan kami naroroon, sa mga individual na may sariling puhunan o tinatawag naming self-finance at nais magpasiguro, ang halaga po ng siguro ay 8.48% o 84.80 pesos sa bawat 1,000 na coverage at sa mga nanghihiram naman ng puhunan o borrowing farmer, ito ay 5.88% o 58.80 pesos sa bawat 1,000. Bakit po ganito? Sa mga nanghihiram ng puhunan, may share po dito ang ating mga lending institution. Ito po ay 2.6% of the amount of cover o 26 pesos sa bawat 1,000. Ang nabanggit ko pong halaga o prima ay tuwing tag-ulan. Mas mababa po tuwing tag-araw. Ito ay 2.63% o 26.30 kada 1,000 at sa borrowing naman ay 1.82% o 18.20 kada 1,000 at 0.81 po para sa mga lending institution, 8 pesos and 10 centavos para sa mga lending institutions. So ito po ang binubuo kung magkano ang magpa-insure. At sa kasalukuyan po, para sa kaalaman ng lahat, ay nagbibigay ng libreng siguro ang ating gobyerno sa mga lehitimong magsasaka na nabanggit ko na kanina. Or kung wala pa po sa master list, ay ipakita lamang yung stub na nagpapatunay na sila ay nag-submit ng application sa DA. At ano po ba ang mga requirements natin? Sa mga magsasaka pong may sariling puhunan o tinatawag natin mga self-finance, ang kailangan lang po ay mag-fill out ng application for crop insurance, mag-submit ng standard farm plan and budget, at ilagay ang krokis o i-drawing ang krokis ng bukid. Sa mga nanghihiram ng puhunan naman, mayroon po tayong pinipil out na list of borrowers, standard farm plan and budget, at ang krokis ng bukid. At sa karagdagang impormasyon o mga nais pa pong malaman tungkol sa pagpapasiguro, pwede po kayong makipag-ugnayan sa mga nakakasaklaw ng Municipal Agricultural Office sa inyong mga lugar, sa kanilang mga lugar, or mayroon din po kaming mga provincial extension offices sa bawat probinsya, at may mga empleyado din kami na umiikot para maihatid sa inyo ang serbisyo ng PCIC. Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa nakakasaklaw na regional office sa inyong lugar. Pwede pa bang makakuha ng insurance kung nakatanim na ang palay? Pwede pa po, basta wala pa pong mahigit sa 1 buwan mula nang itanim ang inyong palay at wala pa itong sira. Mas maganda po sana kung bago magpatanim ay naka-apply na sila sa siguro. Maari bang kumuha ng insurance ang individual na magsasaka o kailangang miyembro lamang ng kooperatiba? Ang lahat po ng lehitimong magsasaka ay maaaring kumuha ng insurance sa PCIC. Ilang hektarya ang pwedeng ipa-insure ng isang magsasaka?
Ang isang magsasaka po ay pwedeng magpasiguro hanggang 7 hektarya lamang. Subalit kung kayo po ay availi ng libreng siguro, ito ay hanggang 5 hektarya lamang. Napag-usapan na natin kung ano-ano ang proseso ng pagpapasiguro. Pag-claim ng insurance ang isunod natin. Ano po ang unang gagawin kapag nasalanta ang pananim? Dapat po ba ay pumunta na agad kinabukasan ng magsasakang nabiktima? Kapag po ang palay ninyo ay nasa lanta ng mga riskong saklaw ng siguro, magpadala lamang po kayo ng claim for indemnity o kung malapit sa mga tanggapan ng PCIC at sa kanyang mga provincial extension offices. Yung iba naman po kapag sila ay mga member ng or RSBSA listed, pupunta sila sa mga MAU at sila na ang nagpupunta roon at ipinapadala na rin ng mga DA, LGU o mga MAU ang mga kanilang mga claim for indemnity. Sa ngayon po may programa ang PCIC para sa kaalaman ng lahat na pwede na rin pong ipadala sa pamamagitan ng text message. Halimbawa po, na-damage ang inyong palay at o kaya kayo ay nalubog at hindi kayo makadaan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe through text messaging. Kaya lang, kailangan po kayo po ay may 20 araw para mag-report mula nang masalanta ang inyong mga pananim kung ito ay sanhi ng natural na kalamidad. At kung ang sanhi naman ay pagkasira dahil sa sakit o peste, mayroon din po kayong 20 araw upang mag-report. Kaya lang, kailangan po ito ay bago ninyo gapasin. Upang sa ganon, may panahon po ang PCIC o miyembro ng PCIC para kanyang mabisita ang inyong palay at makita ang degree of damage nito. Tandaan po natin, mag-report muna po tayo bago tayo magpagapas. Kasi po, wala na pong pananagutan ang PCIC pag ang inyong palay ay putol o gapas na. Halimbawa, may claim po kayo o gusto nyong i-report ang pagkasira ng inyong palay, bawat regional office po ay may mga numero nakalagay sa aming website. Pwede po ninyong tingnan yon sa website ng PCIC at makikita nyo kung saang numero o mobile number kayo pwedeng magpadala. Bawat regional offices po ay may sarili po tayong mga Facebook page. Pwede din po ninyong ipadala doon basta't kumpleto po lamang ang impormasyon katulad po nung kailan kayo nagpatanim, kailan kayo dapat magpagapas, ano ang taga saan kayo, minsan po nakakalimutan nila yung pangalan, ano ang pangalan, ano po ang ilang area nyo, ano ang sanhi ng pagkasira ninyo. So, meron po tayong Facebook page, may mga email, po tayo, pwede po tayong magpadala ng ating mga claim for indemnity. Halimbawang nakapag-report na ang magsasaka, gaano katagal po ang paghihintay bago maklaim ang insurance? Sinisikap po ng aming tanggapan na makapagbayad sa inyo ng hanggang 20 working days mula nang matanggap namin ang inyong claim for indemnity. Ito po ay kung kumpleto. Yun po ay kung tama lahat at tumutugma ang impormasyon na isinumitin nyo sa PCIC nung kayo ay magpasiguro at nang bisitahin ang inyong bukid at kayo ay magpa-interview. Pagkatapos po kasi na kayo ay magpadala ng yung tinatawag na claim for indemnity, titingnan po ng aming opisina kung yan ay tugma sa mga details o informasyon na ipinadala nyo nung kayo ay magpasiguro sa amin. Bibisitahin po ng aming adjuster ang inyong bukid at titingnan niya kung yun ngang krokis ng inyong bukid na ipinadala sa amin ay tugma din doon sa krokis ng bukid na kanyang binisita. So kung lahat pong yun ay tugma, kami po ay may 20 araw, 20 working days po hindi calendar days, upang iproseso namin ang inyong claim sa amin. May mga pagkakataon din po na kami ay hindi nakakaabot sa itinakdang 20 araw. Ito po ay sa panahong ng malawakang kalamidad, katulad po ng bagyo at pagbaha. Subalit, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang makapagbayad kami sa lalong mabilis na panahon.
Sa mga hindi po kumpleto ang kanilang mga papeles, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na delays. So ang request po namin sa ating mga magsasaka, kung maaari lang po na lahat po sana na kanilang isinusumite nung sila ay magpasiguro, katulad po ng bukid ninyo, yung inyong mga kahangga, at ilang hektarya ito, ano ang binhi, kailan kayo nagpatanim, sana po kumpleto din yon na kanilang i-report sa amin upang mabilis po ang pagproseso ng kanilang claim. Ang claim of indemnity ay sa madaling salita, paghahabol bayad sa seguro. So, ang nakalagay dito ay ang mga pangunahing impormasyon ng ating mga magsasaka. Katulad po ng pangalan niya, ng kanyang tirahan, na kung saan ang lugar ng kanyang saka, at ano ang kanyang lawak ng kanyang saka, at ano ang kanyang binhing itinanim, kailan siya namunla, kailan siya nagpatanim. At doon din po nakasaad ang mga impormasyon tungkol sa pinsala. Ilalagay niya doon, ano ba ang naging sanhi ng pinsala sa palay, at ano kailan ito na-discover niya ang pinsala o petsa ng pinsala, at anong edad ng palay o ng pananim nang ito ay mapinsala, then ano yung luwang o sukat ng napinsalang bahagi. Kasi kung minsan hindi naman buong palayan ay nasisira, at yung degree o tindi ng porsyento ng sira doon sa palay niya, at kailan siya dapat mag-ani. Nakalagay din doon sa ating claim for indemnity o paghahabol bayad ang krokis ng bukid ng ating mga magsasaka, pati na rin yung mga halaga ng mga ginastos niya nang ito ay mapinsala. Nandun din yung kanyang pangalan at siya ay nakalagda doon. Doon sa pag-fill out nito, pwede din pong ang nakalagda ay any member of the family of the assured or the insured farmer. At ganoon din kung siya ay membro ng kooperatiba, pwede din pong yung kanilang liaison officer or any member ng cooperative na kanilang itinalaga upang makipag-transact sa PCIC. Maraming salamat po. May dagdag mensahe pa po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Opo, at kami po ay patuloy na ini-encourage natin ang ating mga mahal na magsasaka. Akin pong ipinapahatid na ang atin pong gobyerno sa pamamagitan po ng Philippine Crop Insurance Corporation ay nagbibigay ng libreng siguro sa ating mga RSBSA, at samantalahin po natin, napakainam po na tayo ay nakasiguro, at makipag-ugnayan po lamang po tayo sa mga regional offices ng PCIC, sa mga provincial extension offices niya na sumasaklaw sa inyong lugar, at upang sa ganun po makapag-avail tayo ng libreng siguro. Mag-iingat po tayong lahat, at sa atin po nakasalalay ang pagkaing nasa mesa ng ating mga kababayan. Maraming salamat pong muli sa inyo, at mabuhay po ang ating mga magsasaka. Dumating man ang matinding baha, tuyot o pagsalakay ng peste sa palayan, may paraan pa rin upang masiguro na hindi tuluyang malulugi at mawawalan ng pag-asa ang mga magsasaka. Bukod sa mga tamang pag-aalaga at pagpapabuti ng mga magsasaka sa mga gawain sa palayan, ang gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation ay nagbibigay ng insurance sa mga magbubukid. Sa pag-a-apply ng crop insurance, kailangan magsumite ng application form na may layong impormasyon tungkol sa magsasaka at sa kanyang taniman. Upang makakuha ng kopya ng form na ito, maaaring sumangguni ang mga magsasaka sa tanggapan ng Philippine Crop Insurance Corporation o sa Municipal Agriculturist Office sa kanilang lugar. Isa sa mga kondisyon sa pagkuha ng libreng insurance ay dapat rehistrado ang magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Prioridad ang mga may hawak ng 1,5 hektarya pababa. Kasunod ang mga 1,5 hanggang 2 hektarya, at pangatlo naman ang may mga 2 hanggang 3 hektarya. Kapag hindi naman rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ang magsasaka,
maaaring kumuha ng certificate mula sa kanilang Municipal Agriculture Office na magpapatunay sa lawak ng sakahan na mabibigyan ng insurance. Kapag nasira ang mga pananim, kinakailangan magsumite ang magsasaka ng claim for indemnity sa loob ng 20 araw mula nang mapinsala o bago anihin kung ang tumama ay bagyo, baha, lindol o bulkan. Kung ang dahilan ng pinsala ay peste, sakit o tuyot, ipadala agad ang claim for indemnity. Ang PCIC, katuwang ang mga agricultural technologists ay nagsasagawa ng monitoring at inspeksyon ng mga naka-insure na sakahan. Umaabot sa halagang 50,000 pesos kada hektarya ang maaaring makubra mula sa insurance. Maliban sa palay, may insurance din ang PCIC para sa high-value crops, livestock at fisheries, agri-assets at maging sa magsasaka mismo at pamilya nito. Bukod dito, mayroon ding inilaan ng PCIC na death benefit na 10,000 pesos kung sakaling mamatay ang nakasigurong magsasaka na may edad 80 anyos pababa sa kahit anong dahilan, habang ang nakasigurong palay ay hindi pa naaani. Para sa karagdagang impormasyon, magpunta lamang sa pinakamalapit na opisina ng PCIC o magpatulong sa Agriculture Office sa inyong lugar. Palay Tanong. Tama o mali? Sa pagtatanim ng inbred, maaring magabol ang magsasaka ng hanggang 10,000 piso. Sagot? Mali! Aabot hanggang 41,000 pesos ang pwedeng maklaim ng magsasaka sa pagtatanim ng commercial inbred, hanggang 50,000 pesos kung inbred seed production. Palay Kaalaman. Para makabawi sa ganap na pagkalugi, magpasiguro ng palayan palagi. Sayang naman ang ginugol mong panahon at perang ginasta sa pagtatanim kung wala ka man lang mapapakinabangan sakali mang dumating ang matinding baha, tuyot o di kaya peste sa palayan. Maaaring kumuha ng crop insurance bago magpatanim o sa loob ng 30 araw mula sa araw ng iyong pagtatanim basta't pasok sa mga requirements, wala pang kalamidad na naganap o wala pang nakaambang peligro na kinakaharap ang palayan. Ayan mga kaugnay, so maraming salamat po ulit Phil Rice, ang ating content developer. So mga farmer enrollees, ating natunghaya na naman ang mga aralin na may kinalaman pa rin sa climate change. Bukas po ay pagpapatuloy po natin, ngunit bukas po ay umpisa na natin. Okay? Umpisa na natin ang talakayan na may kinalaman sa palay check system na po. Okay? So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, Phil Rice at ATA Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. So maraming salamat po mga ating kaugnay sa pakikinig at panonood bukas po ulit, same time, same station, sa iba't ibang distrito dito po sa probinsya ng Albay. So nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalas po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.